Hello mga ka-Alon, ako nga pala si Alon at welcome muli sa Alon Network Tutorial. Sa mga nakaraang episode, pinag-aralan natin ang Linux services, logs, troubleshooting, SSH firewall at SSH key authentication. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na sobrang importante sa Linux administration at cybersecurity. Ito ang file permission. Baka sa unang tingin, parang simple lang. Pero kapag nagkaroon ka ng permission problem sa Linux server, dito mo mararamdaman kung gaano kahalaga ang topic na ito. Sa episode na ito, pag-aaralan natin ang owner, group, others, read, at write, then execute. At gagamitin natin ang dalawang napakahalagang commands na chmod at chown. At higit sa lahat mga idol, ikokonekta natin ito sa SSH files na pinag-aralan natin noong episode 49. Okay? So para safe ang laboratory natin, test files lang ang babaguhin natin. Hindi tayo basta mag-chmod o mag-chown sa system file. Gagawa tayo ng sarili nating test file na touchalon-test.txt. So dito natin gagawin ang lahat ng experiments natin. At pagkatapos ng episode, i-delete natin ang test file, simply save control. Okay? So gawa muna tayo ng test file. So touch, tapos alon, test, then text. Okay? So, check natin ls -l, tapos alon, test, text. Makikita natin yung output ng roughly na ganito. Okay? So, ito yung output, mga idol. So, yan yung output na ginawa natin. Okay? So, ang exact output ay maaaring mag-iba depende sa system. Okay? So, pero ang pinaka-importanting part ay ang minus. Itong part na to. Okay? So, ibig sabihin, ito yung permission. Okay? So, ito yun. So, yan yung permission mga idol. Ngayon, himayin natin, halimbawa, yung -rw, -r, -r, okay? So, ang unang karakter, itong minus, ang ibig sabihin yan ay nagsasabi na regular file ito, okay? So, kapag di naman, directory. So, halimbawa, drw -r, -r, So, ibig sabihin nun, kapag D, ang nauna dito, ibig sabihin ay directory. At pagkatapos ng unang karakter, may tatlong group. Ito naman yung group na to. Okay? So, ang bawat group ay may tatlong group o may tatlong permission. So, R, W, then R, o di kaya naman ay X. So, dito, R, W, R lang. Okay? So, yung R mga idol, itong R ay read. Ang W naman, itong W ay write. At ang X ay execute. Okay? So, ngayon, sino ang gumagamit ng bawat permission group? Okay? So, tatlo. Yung owner, group, then others. Okay? So, halimbawa. So, ganito kasi natin siya babasahin mga idol. Okay? So, ito yun siya mga idol. So, yung tatlo na yan yung owner. Ito naman yung group. Tapos, ito naman, yan naman yung others. Okay? So, ang owner ay RW.
Okay? Samantalang ang group ay R minus minus. Okay? So, ang others naman ay R minus minus. Okay? So, ang owner ay may read, write. Okay? So, ang group ay read only. Ang others naman ay read only. So, kung ang file ay minus RW, then minus, then R minus minus R, minus minus or dash, so ang owner ay maaaring magbasa at mag-modify ng file. Ang group ay makakabasa. So, ang ibang user ay makakabasa. Okay? So, ngayon, punta tayo sa numeric permission. Ito ang madalas nating makikita. Okay? So, una, yung for ay, ang equivalent niyan, yung for ay read. Ang 2 naman, equivalent naman niyan ay write. Yung 1, ang equivalent naman niyan ay execute. Kaya, 4 plus 2 is equal to 6. Ibig sabihin, read plus write. At 4 plus 1 is equal to 5. Ibig sabihin naman yan ay read plus execute. At 7 ay read plus write plus execute. So, subukan natin. CH mode, 600, then Alon, test, text. Okay? So, enter natin. Check natin, ls, then Alon, test, text. Okay? So, ang magiging permission ay ganito ang makikita nyo. Okay? So, bakit ang 6? Okay? Oh. So, bakit ang 6 ay 4 plus 2? So, read plus write ang equivalent ng 4 plus 2. So, equivalent niya is 6. Okay? So, ang read kasi mga idol, ayan yung 4. Tapos, yung 2, okay? So, yun yung write. Kaya, naging read, write siya. At ang 0 naman mga idol, itong 0, ibig sabihin naman yan ay walang permission. So, 600 ang nilagay natin. Okay? Alright. So, means ang owner ay may read, write. Okay? Samantalang ang group at ang others ay wala. Okay? So, ang 600 ay magandang example para sa files na dapat ay accessible lamang sa owner. At mapapansin ninyo, may connection ito sa security kapag sensitive ang file. Hindi natin gustong basta-basta mabasa ng ibang user. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na lahat ng files ay dapat 600. Depende ito sa purpose ng file. Okay? Ngayon, palitan natin, try natin yung CH mode, tapos 644. Okay? So, Alon, test, text. Okay? Tapos, check natin ls minus l Alon test text. Okay? So, makikita natin roughly yung RW, R, then R. So, ang breakdown yun mga idol, yung RW, yan yung equal niyan ay 6. Yung R naman, equivalent naman yan ay 4. Diba? Yung R ay 4. So, ibig sabihin, si owner ay read, write. So, si group and others ay read only. Okay? So, gets mga idol? Okay. So, subukan man natin CH mode, then 700, Alon, test, and text. Okay? So, enter natin yan.
And then, check natin, ls, then alon, test.text. Okay? So, yan yung makikita naman natin na output. So, RWX, so 00 naman to. Okay? So, ibig sabihin naman yung mga idol, ang owner ay may read, write, then execute. Samantalang ang group ay wala, 0. Okay? So, bakit? So, dito madalas kasi nalilito ang mga beginner kapag file, ang execute permission ay may iba't ibang practical o di kaya meaning. So, depende sa file type at kung paano ito ginagamit. Okay? So, para sa executable program o script, kailangan itong magkaroon ng execute permission para direktang ma-execute bilang program sa normal Linux permission model. Okay? Pero tandaan natin, hindi lahat ng file ay kailangan executable at ang directory ay may ibang behavior. Okay? So, gawa tayo ng directory. So, mk dir and then alon dash test dash dir. Okay? Tapos, check natin ls, then ld, so alon test dash dir. Kulang pala ako ng minus. Sorry. Then enter. Okay? So yun, di ba? Kanina yung topic natin. So D. So yun yung mapapansin nyo dyan dito sa taas kanina. Walang D, di ba? So dito meron na tayong D. So ibig sabihin yung D, itong unang karakter na to, ibig sabihin yan ay directory. Okay? So, at ang permission ng directory ay may ibang practical behavior. Okay? So, for example, so, read. So, meaning, maaring makita ang directory entries. So, yung write, maaring mag-create o mag-delete entries subject sa ownership at other permission condition. Okay? So, yung X naman, ibig sabihin naman yan ay maaaring mag-access traverse sa directory. Kaya, napakahalaga ng execute permission sa directory. Okay? So, balik tayo sa test file. So, ls, then minus L, so alon test text. Okay? So bukod sa permission, okay? So bukod sa permission mga idol, may makikita tayong dalawang names pagkatapos ng permission string. So halimbawa, kalil. Okay? So halimbawa, yung una ay owner, ang pangalawa ay group, ang pangatlo naman ay others. So meron tayong tatlong importanteng concept. So permission. So una pala ay permission, pangalawa ay owner, at ang pangatlo ay group. Okay? So ngayon, pag-usapan natin ang chown. Okay. So, ang chown ay ginagamit para baguhin ang ownership ng file o directory. So, halimbawa, sa sarili nating test environment. Okay? So, sudo, then chown. So, ilagay natin yung mismong user natin. So, Kalil.
At pagkatapos, check natin ls minus L then alon space text. Okay? So makikita natin ang owner at group. Pero mga kalon, huwag basta gumamit ng chon sa system file kapag binago natin ang ownership ng important system file, maaari nating masira ang service o functionality ng system. Kaya sa tutorial natin, test files only. Ngayon dito natin iko-connecta ang episode 50 sa episode 49. Noong episode 49, may pinag-aralan tayong SSH at authorized key. Bakit mahalaga ang permission? Dahil ang SSH authentication ay may security expectation tungkol sa ownership at permission ng files at directory. Kapag sobrang permissive o mali ang ownership, maaaring tanggihan ng SSH ang key-based authentication depende sa configuration at security check. Kaya kapag SSH o key problem, so hindi lang natin tinitingnan ang key, so tinitingnan din natin ang ownership, permissions, authorized keys, SSH configuration at logs. Halimbawa, may user na nagsabing hindi gumagana ang SSH key ko. So hindi natin agad gagawan ng bagong key. So check muna natin. So una, step 1, check muna natin yung SSH directory. Tapos check natin yung authorized key. Tapos check din natin yung check content, yung mga contents nun. Tapos check din natin yung logs. Tapos panglima, gamitin natin yung SSH verbose mode from the client. Okay? Alright, so at ngayon, mas naiintindihan na natin kung bakit importanteng malaman ang Linux permission. Gawin natin ngayon ang complete episode 50 laboratory. Okay? Right. Okay? So mga kaalon, ito ang magandang tandaan natin. Yung R is equal to 4. Ang W is equal to 2. Ang X ay equal to 1. Kaya, ang 7, ang katumbas nun ay RWX. Yung 6 naman, ang katumbas nun ay RW minus or dash. So yung 5, ang equivalent naman nun ay R minus X. Yung 4 equals to R minus minus. Yung 3 is equal to minus WX. Yung 2 equal nun ay minus W minus. Yung 1, ang equivalent nun ay minus minus, then execute. So yung 0, siyempre wala yun. So wala siyang hindi makabasa, hindi makaread, hindi rin siya maka-execute. At ang 3-digit permission ay XYZ. Ang XYZ ay X ay owner, yung Y ay group, yung Z ay other. So halimbawa, 644 means owner is equal to RW minus then group
is equal to R minus minus. So, others is equal to R minus minus. Okay? So, basic lang ang pagbasa natin mga idol. Okay? So, narito ang common mistakes. So, number 1, hindi marunong magbasa ng LS minus L. So, number 2, nalilito sa owners o owner at group. So, number 3, akala nila ang X ay execute lang sa lahat ng situation. Okay? So, number 4, ginagamit ang CH mode na 77 para ayusin ang problema. So, ito ang gusto kong bigyan diin. Okay? So, wag gawing habit ang CH mode 77 bilang quick fix. So, siyempre, gagana siya. So, yun lang, mabibigyan mo ng permission ang ibang mga file. Okay? So, maaaring gumana ito sa loob ng lab situation dahil sa napakaluwag na permission. Okay? Pero sa security perspective, maaari nitong bigyan ng unnecessary access ang ibang user. Okay? So, magandang alamin muna natin kung sino ang nangangailangan ng access, anong access ang kailangan, at sino ang hindi dapat magkaroon nito. Okay? So, at dito pumapasok ang isang napakahalagang cyber principle. Okay? So, ang least privilege. So, bigyan lamang ang user o process ng permission na kailangan niya. So, hindi natin siya bibigyan ng full access para siguradong gumana. Okay? So, kundi ano lang ang kailangan niya para magawa ang trabaho. Yan ang security mindset natin. Okay? So, time for our interview questions. So, question number 1, what does CH mode do? So, CH mode change file all or directory permission. Okay? So, question number 2, what does CH own do? So, CH own change ownership. Okay? So, question number 3, what does 644 mean? So, owner, read plus write. Then group, read. Then others, read. So, question number 4, what does 600 mean? So, owner, read plus write. Then group, no access. Other, and no access. So, question number 5, what does 700 mean? So, owner, read plus write plus execute. So, group, no access. Others, no access. So, question number 6, why are permission important for SSH? So, dahil kailangan maayos ang access control at ownership ng SSH, related files para mapanatiling secure ang authentication. Okay? Alright. Mga kaalon, challenge time muna tayo. So, security does test.text. So, gagawin itong 600 pagkatapos gumawa ng public test.text at gagawin itong 644 at pagkatapos gumawa ng directory na private directory. At kapag at pag-aralan ang permission nito pagkatapos ipaliwanag ninyo ano ang difference ng 600 at 644. Okay? So, bakit hindi natin basta ginagamit ang 77? So, kapag kaya ninyong ipaliwanag ang mga idol, so, naiintindihan na ninyo ang condition ng Linux permission. Okay? So, dahil laboratory lang ang ginawa natin, linisin natin. Pagkatapos, RM security test, then RM public test. Okay? So, siyempre gumawa ka ng directory, RMDIR, space, private, dash, then directory. Then, i-check natin. Okay? So, ganun lang mga idol, ls minus l. So, hanapin mo yung file na ginawa mo kung nandirito pa. Okay? So, wala na siya dito. Okay, ito yung mga nagawa natin ng mga sinaunang panahon pero hindi ko pa siya binura. Pero yung ginawa natin ngayon, wala na siya dito. Okay? Dahil binura na natin. Alright? So, recap lang tayo. Ngayong episode, natutunan natin ng Linux permission, owner, group, others, read, write, execute, ls,
CH mode, CH on, numeric permission, 600, 644, 700. Then directory permission, SSH permission, relationship, list privileges. At higit sa lahat, huwag gamitin ng CH mode 777 bilang automatic solution. So understand first, then apply the minimum permission required. Okay? So at dahil alam na natin ngayon ang user group, ownership, permission at SSH keys, sa susunod nating episode mas magiging interesting ang Linux security natin. Okay? So Linux user group, deep dive na tayo. So dito natin pag-aaralan ang user group, permission group, supplementary groups, ID, groups, user add, user mode, group add, password at kung paano magkakabit-kabit ang user group, ownership at permission. At dito natin mas maintindihan ang tanong na sino ba talaga ang may access sa file na ito. Okay? Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga idol sa Linux security roadmap natin. Alright? At yan mga kaalon ang ating episode 50. Ngayon ay malalaman na ninyo kung paano basahin ang Linux permission at kung paano gamitin ang CH mode at CHO. Pero tandaan, hindi dapat ang goal natin ay paano ko gagawing gumana. At mas magandang tanong ay anong minimum permission ang kailangan para gumana. Dahil sa cybersecurity, access should be intentional. Okay? Kung may natutunan kayo sa episode na ito mga idol, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Alon Network Tutorial. Ako si Alon, maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, give the access that is needed, not the access that is easiest. So maraming salamat mga kaalon at kita-kita tayo sa susunod na Alon ng kaalaman. Bye-bye!